Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW, makabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Makabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-praise ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at sana panood mo ang vlog ni Sir Ivan, okay? Maganda sa makabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa, sa kalang matrabaho, at kung wala po, galas nila mga trabaho, welcome dito sa ting panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ting channel sa JLRP TV. Kung sa makabayan, pag-uusapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika, at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Where kus makabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating makabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa makabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti kayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At saka sa mga kababayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At ang importante dito ay hindi tayo mawalan po na pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? Siya nga pala, before tayo mag-start mga kababayan, well, siyempre, i-greet mo natin po ang ating mga kababayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So, happy birthday po sa lahat. So, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw, yung nangyari na nakaguluhan doon sa Kasiguran, Sorsogon, sa baluarte ni Chess Escudero mga kababayan. Yes, meron pong nangyari. Meron kasing isang artist na kung saan na feeling dito ni Governor, abay merong attitude mga kababayan. Si Governor po ay merong konting request dito na kung saan hindi po napagbigyan ng artist at maraming reklamo mga kababayan. Well, alam niyo po, yung artist na yon ay bayad naman sila. Almost million daw yung bayad mga kababayan. Ang mahal pala. Yes, almost million po ang bayad sa kanila. Pero yung konting hiling po ni Governor, hindi nila napagbigyan mga kababayan. So, nag-decide dito si Governor na palayasin sila at hindi na sila makabalik po kahit kailan. Hindi na sila makapag-perform po sa Kasiguran, Sorsogon mga kababayan. At saka alam niyo po, ang nakagulat rin ay doon na lang po pinatulog ni Governor yung mga artist na yon sa airport mismo mga kababayan. And also, pag-usapan rin po natin kasi meron po nagsumbong sa atin, merong ginawa na namang kakaguhan, meron namang kasinungalingan po na ibinalita itong si Bagoong Lipo na mga kababayan, yung si Bulldog. Actually, nagsumbong po sa atin yung isa nating viewers at alam na alam niya yung buong katotohanan, yung topic po ni Bagoong Lipo na mga kababayan na kung saan ikinukonek na naman niya dito si FL Lisa. Alam nyo, itong si Bagoong Lipunan, ang baho na nga ng hininga nito, ay siya nga pala, sorry. Eh, bakit mo alam, Sir Ivan? Eh, siyempre, sabi ni Maharlika. Yung reaction ni Maharlika nung nagkita sila makabayan, yung nangpunta doon si Maharlika sa Canada, abay, sabi po ng ibang vloggers, bakit daw lumayo bigla si Maharlika? Abay, mabaho daw yung hininga. Ang baho na nga ng hininga nito ni Bagoong Lipunan, masama pa yung ugali. Ano bang kinalaman po ni Efelisa doon sa issue ng makabayan? At para maintindihan natin lahat, ipapakita ko mamaya yung video at saka ipapakita ko sa inyo yung buong ebidensya kung bakit ko nasabi dito na hindi po konektado si Efelisa makabayan. At saka pag-usapan din po natin makabayan itong isinawalat, ibinulgar na isang opisyal na dyan sa Malacanang tungkol dito sa attitude ni PBBM. Di ba araw-araw nakikita natin si PBBM na kung saan kung magsasalita dito ay napakahinahon lang at hindi rin po natin nakita na nagalit mga kababayan. Kahit na karamihan po sa ating kababayan ay gusto na natin na magalit po si PBBM. Pero kabaliktaran pa yan mga kababayan, talagang sumabog ito at saka at least man lang ipanaalam ito ng isang opisyal dyan sa Malacanang para maliwanagan po ang ganyang klase po na leader si PBBM mga kababayan. At ito po ay sinakyan po ng mga anti-Marcos, ng mga Pinklawan at saka yung mga DDS po na ayaw kay Marcos. Mamaya ipapakita natin yan. And also pag-usapan rin po natin ito ring trust rating at saka yung approval rating ni PBBM at saka ni BP Inday Sara. At marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi nito meron dalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Sa mga kabayan, before tayo mag-start, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalaga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin tayo mga kabayan ang mga pinalaga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makakabayan nating DDS all over the world. How to makakabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ni Sir Ivan, mga Suki Distinct Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre mga kabayan, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Distinct Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Mga kabayan, before tayo mag-start po sa ating balita ngayong araw, gusto ko lang po itong insert kasi alam ko, marami rin po tayo dito ng mga new subscribers at hindi nila kilala si Sir Ivan. Meron kasi nag-request mga kabayan. Ang message na ito galing po kay Ma'am Maria Biboso. Sabi niya, please omit the word sir. Ivan lang, okay na. Nakakainis pakinggan. We don't like to call people sir kasi hindi naman kami nangangamuhan sa iyo. In fact, you're the one citing our subscription, so kami ang dapat mong igagalang. Or wala na lang sir or ma'am, okay. So nag-request si makaabayan na tatanggalin na lang daw yung sir sa aking pangalan. Hindi niya kasi alam makaabayan na yung sir ay pangalan ko po yan. Tinanggalan ko lang po ng ilang letters para magiging sir, pero ginawa ko lang pong screen name natin makaabayan. So alam niyo lang po, kapag ilagay ko kasi yung aking real name, alam niyo lang po, marami pong ayaw kay Sir Ivan, maraming galit kay Sir Ivan, so tinanggalan lang ko lang po ng ibang letters. Sana kay Ma'am Maria ay maintindihan niya makaabayan. Wala namang ibig sabihin niya na sir or ma'am. Actually, yung Sir Ivan ay pangalan ko talaga niya makaabayan. So okay na ba? So pasensya po sa ibang sabi baka siguro na offense lang makaabayan na magpatawag ko ng sir. Well, in fact, yan po ay aking pangalan makaabayan. So okay na. So anyways, una sa ating pag-usapan makaabayan, itatanong ko lang po dito. Okay pa kayo or agree ba kayo sa inilabas na bagong rating, trust rating at saka approval rating ng taga Pulse Asia makaabayan? Kasi ayon sa balita, bumaba ang approval rating ni President Bongbong Marcos mula 80% noong Hunyo naging 65% nitong Setyembre. From 80% to 65% makaabayan, okay ba sa inyo? At saka pati rin po kay Bibi Sara, bumaba daw ng 11 na puntos kasi noon si Bibi Sara ay 73%, then from 84% nga pala, ngayon 73% na lang po. Agree ba tayo sa bagong rating na ilabas po ng Pulse Asia? Alam nyo kabayan, kahit anong gawin nila dito ng mga ratings na yan, marami pa rin po dito ang hindi maniniwala. Bakit? Unang-una, ilan lang ba yung tinanong po ng Pulse Asia? Pangalawa, saang area ba ito niya tinanong? Baka timing lang po na marami doon ng mga anti-Marcos mga kabayan or baka balwarte po ng mga pinklawan yung pinagtanungan po ng taga Pulse Asia. At saka babasahin rin natin dito yung mga comment po dyan sa baba. Sabi dito ni Ma'am Ruth, 101% I trust PBBM sa talino, tahimik lamang, hindi patula at may tamang desisyon. At higit sa lahat, may puso sa Pilipinas, he knows what he's doing. Sabi dito ni Eva, real, intelligent and humble president with good heart, well-prepared leader of the country. God is with us. Tingnan nyo, hindi sila dito maniwala po sa mga rating na mga kabayan. Kasi nga, as I said it, hindi naman talaga natin alam kung sino po ang pinagtanungan mga kabayan. Baka timing lang po. At para malaman natin dito ang buong balita, kasi nga nagsalita na dito ng taga Pulse Asia, in-interview siya doon sa News 5 mga kabayan. At ang nakakatawa dito, si Id Langaw, meron siya ditong in-insert na tungkol po dito kay Cory Aquino, kumusta daw yung rating ni Cory Aquino mga kabayan. So for more details, let's watch this! At sa puntong ito, kausap po natin si Ms. Ana Tabunda, ang Research Director ng Pulse Asia. Ma'am, magandang gabi and thank you for joining us tonight. Good evening po. Magandang gabi po. Ma'am, if we could we ask you how do these numbers compare to that of previous presidents after their first year in office? Kasi sabi nga na iba, malaki-laki itong binaba, pero if you look at other presidents and their administrations after 1 year, are we looking at the same kind of dips or hindi po?
Kung ikukumpara kay Presidente Duterte, yung ratings ni Presidente Duterte hindi mo bumaba eh. No? Pero kung ikukumpara sa mga naunang presidente kay Presidente Duterte, may mga bumaba rin pagkatapos ng isang taon. Well, ma'am, if you don't mind, I'll go into some particulars. For example, President Aquino and President Arroyo, at least sila yung pinakamalapit before Duterte. How would you compare them, if it's possible to compare? Bumaba rin po yung mga ratings nila. Hindi ko lang po matandaan kung gaano kalaki ang binaba. Okay. Ma'am, ang gusto namin i-focus ngayon, gusto namin mas maintindihan, hanggang Class E, ito yung mga kababayan nating pinakamahihirap, yung talagang sinasabing kabilang sa mga nawalan ng approval kay Pangulong Marcos at VP Sara. Can you tell us, ano yung posibleng cost nito? Taas presyo ba? Taas sa presyo ng gasolina, bilihin, yan ho ba yun? Kasi kung Duterte administration po, kung tama ang naalala natin, time na ito na yung kasagsagan ng tokhang issue. Pero hindi siya bumaba. But this time around, taas presyo. So mas ito ba yung inayawan ng mga kababayan natin or ininda? Malamang po, may epekto yung mataas na presyo ng mga bilihin. Kasi patuloy ang pagtaas ng inflation. Okay. Nahihirapan sila. Okay. So, dapat ba itong ikabahala ng pamahalaan? Kumbaga, ano ang implikasyon na maging yung mga pinakamahihirap nating kababayan sinasabing nawawalan ng approval sa parehas po, dalawang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno? Dapat pong pagtuunan to ng pansin ng administrasyon na hindi siya makontento na majority pa rin naman ang approval rating niya. Pero subukan nila talaga i-address yung mga issue na hinaharap ng mga tao. Kung hindi po, baka tuloy-tuloy yung pagbaba kung hindi nila aagapan. Yes, ma'am, but I would also imagine that defenders of the administration would point out or would at least insist na a lot of these factors involving inflation, for example, yung pagtaas ng presyo ng langis, would be due to external factors or factors that are external to the country itself. Meaning, for example, world market prices, crude supply abroad, production of OPEC plus countries. That could be the argument that would be put forward by defenders of the administration. But if you look at it that way, why would people be holding the administration to account if that were the case? Well, kailangan pa rin nila kasi ng tulong ng administrasyon na kahit na ano pa ang sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, they need support and help from the administration. At mukhang wala silang nakikitang ganong klaseng support lang. Okay, ma'am, one more. Noticeable, well, of course, we saw the numbers of the president, the vice president, but we're also seeing numbers going down for the Senate President, the Speaker, as well as the Chief Justice. Yes. What could be the reason for these dips across the board for all these five senior members of the, well, not the administration, but 5 senior members of the government from the legislature, the executive, and the judiciary? Kasi if it's inflation, parang kawawa naman yung Chief Justice kung pati siya nadamay. Well, baka may iba pa silang issue na hindi lang natin nalalaman o baka general dissatisfaction na kasi ang nangyayari. Kaya pati itong ibang mga opisyalis ang naapektuhan. Parang damay-damay. Damay-damay na po. Ako ma'am, sorry, isa na lang bago tayo mag-thank you kay ma'am. Yung confidential funds na halos araw-araw po ay binabalita natin, nasa kasagsagan ho ng budget deliberations ang Senado, ang Kamara katatapos lamang. Isa ho ba yan sa iniinda ng ating mga kababayan? And how are they looking at it? Bakit ganun kalaki yung dip kung confidential funds ang pinag-uusapan? Bakit Pangulo at Pangalawang Pangulo ang nasisisi? But of course, we know VP DepEd and the OVP asking for confidential funds. Maaaring isa yan sa mga dahilan, pero hindi lamang yan ang dahilan, kaya malaki ang baba.
So ang pinagtanungan po ng Pulse Asia mga kababayan, yung mga Class C, sabi niya, 'di ba? O sabi nung nung anchor na yung pinagtanungan po yung mga pinaka medyo pobre na mga tao mga kababayan at saka naapektuhan po ng ng taas ng presyo sa bilihin natin diyan sa Pilipinas. Sana man lang dito yung mga LGUs, yung mga malapit sa kanila ng mga opisyal mga kababayan, ipaintindi sa kanila kung ano ang ginagawang hakbang dito ng gobyerno natin para maintindihan ng mga kababayan. Kasi nga yung issue nito, yung mahal na bilihin, general kasi ito hindi lang diyan nangyari sa Pilipinas, pati rin po sa ibang sa ibang country mga kababayan. Alam nyo ba na may nangyari rin po doon sa California? Sino bang nakaalam dito sa sa nangyari na kaguluhan doon sa California mga kababayan? Ayaw ko lang i-play dito yung video na yan kasi I'm sure na makaproblema tayo dito sa community guidelines ni YouTube mga kababayan. Medyo brutal kasi. At yan po ang napapatunay na marami talagang naghihirap po sa California mga kababayan. Alam nyo ba na hinayaan na lang po ng mga list po doon na magnakaw yung mga tao? Hinayaan lang mga kababayan. May nakita nga ako na pinicturan lang po or binidyohan lang ng mga list po na nagnakaw yung ibang tao mga kababayan. So totoo ba ito? Siya nga pala sa ating mga viewers na nandyan po sa California, totoo ba ang mga pangyayari na yan? Na hinayaan na lang po magnakaw yung ibang tao dyan? At nakikita rin po natin sa isang comment mga kababayan, babasaan ko lang po, sabi dito, I trust PBBM administration, hindi overnight asinso, pero ginagawa niya lahat para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Kaya sa mga reklamador dyan, tulungan at magipagtulungan kayo sa gobyerno. Instead na puro reklamo at wag lahat iasa sa gobyerno. Ang sipag-sipag ng Pangulo, nakikita ang malasakit sa mga mamayang Pilipino, makikita sa salita at gawa. Kaya mabuhay ang Pilipinas, tayo ay patungo sa bagong lipunan, ipagdasal natin ang ating Pangulo at ang ating bansa. Ang dami dyan nagbabalak na pabagsakin siya. And me, of course, I have faith and trust na talagang matugunan po ni PBBM at ng Marcos administration ang problema dyan sa Pilipinas. Okay, so dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-uusapan natin yung sinabi ko sa aking intro na meron po isang opisyalis dyan sa Malacanang na isiniwalat po, ibinulgar ang totoong karakter, ang totoong attitude ni PBBM Makabayan. Siya po si E.S. Bersamin. Kasi talagang humanga siya dito sa pinakita po ni attitude ni PBBM ang kanyang leadership. Kasi nga, di ba si PBBM nakikita natin na mahinahon na po magsalita, hindi natin nakikita po na nagalit, pero kabaliktaran niya mga kababayan. Kasi during po sa kanilang mga meetings, yung kausap na niya ang kanyang mga kabinete, siyempre dapat rin po niya dito pagsalitaan po at saka bigyan advices in a good manner yung kanyang kabinete mga kababayan. At intindihan ho natin yan kasi hindi po basta-basta ang hinawakang problema ni PBBM, buong Pilipinas o yan. So si E.S. Bersamin ang magsisiwalat dito ang totoong karakter ni PBBM. So for more details, let's watch this. Maniwala kayo kay Presidente, he was probably very ready for this job. Okay. Given these issues that have been confronting us from the time I joined this administration, I often wondered, nagtataka ako kung bakit marami pang naghahangad na maging Pangulo sa hirap ng responsibilidad, sa dami ng mga issues at problema na hinaharap at lulutasin ng isang opisyal na Pangulo ng ating bansa. Ngunit nakita ko kay Presidente Marcos na dedicated siya. Kung alam lang natin, nalaman ko ito kay First Lady. Bumabangon si Presidente ng maaga. At pinag-aaralan niya yung mga reading materials na pumupunta sa kanya. At para ma-distress siya, I think he has physical regimentation. He exerts effort to protect his health because we need him to be healthy. Now, alam mo, mayroon ding stress sa kanya. Hindi natin maiwasan yan na lahat tayo dumadaan sa ganyan. Meron siyang mga formula for removing stress. Okay. So, with his preparation, siya ay aral sa statecraft because he was the son of a president who was there for a long period. Okay, no better training can be obtained sa statecraft than being on the side of a person who has been a master of statecraft. Tapos,
mother niya, remember, First Lady, and not only First Lady, tapos active pa sa political and social life ng ating bansa. And when they were ousted from Malacanang, he was already a student of the UK. In the UK, the best colleges there. Then he went to the United States. He was also the product of LaSalle. No? That kind of a preparation is probably the best, if not the kind of preparation that you would need for this kind of position. Now, compare him to others who might have reached the presidency. I think he was the most prepared. He was the most prepared. Pangulong Bongbong. Hindi marunong magalit yan, although napupuno rin. Hindi siya yung palasigaw. Yun ang masasabi ko sa kanya. Nagulat nga ako dahil akala ko may temper, no? Pero yung impression ng iba na may temper siya, hindi po nangyayari sa aking paningin or karanasan itong buong taon. Wala akong narinig na walang panahon na narinig ko siya, naringgan ko siya ng galit or sigaw, nagmura. Huwag ko nang sabihin na hindi. Maganda po yun. Kaya lang, meron pong mga tao na yun nga ang hinahanap. Gusto na maging magalit o kaya medyo maging mabagsik ang Pangulo. Yan naman wag nilang isipin yan. Dahil alam ko si Pangulo kung hinihingi ng pagkakataon, balagay ko mayroon din siyang temper na masama. At itong sasabihin ko sa iyo, he might have reached his limits in a few instances. Kagaya sa bigas, sa onion. The president always yung kanyang reaction always shows that he is a very analytical person. He is hindi siya yung off the cuff na knee-jerk reaction. Hindi. Well-studied ang kanya. Now, how does he do this processing? Kung temperamental siya, I doubt if that kind of processing can be expected from him. So he's just reacting very intelligently and very broadly about these issues. He cannot be compared to any other person. He has his own way of doing things. No? Yung iba, sabihin, decisive sila because nagmumura sila or that's not good to make a comparison with them. Yung iba, nagpapahuli ka agad ng tao, hindi ganun si Presidente. But all the time na mayroong bilin si Presidente, it's a whole of nation, whole of government approach lagi. No? Yung nangyari dun sa Digamo, okay, that's one instance. Si Presidente, he summoned all the relevant agencies, police, military, NICA, and everybody. Lahat kayo. Sabi niya ganyan, I was always present in those meetings. So, natutukan namin kaagad yun. Walang kaming araw na pinalampas na hindi namin pinag-usapan yun. West Philippine Sea, lalo na nung sinomon niya yung Chinese ambassador. No? Ayaw ko sanang banggitin ito. Pero that's a kind of a decisiveness na hindi mo makikita siguro sa ibang tao. He summoned the ambassador. Pinagalitan po niya? Hindi, alam mo si Presidente, hindi siya yung tao na, Mr. Ambassador, ganito. Hindi ganon. But the way he stated the position of our country doon sa laser military grade laser pointing, sabi ko, my admiration was never higher. Napahanga kayo ng Pangulo? Napahanga ako. Kasi I was part of that meeting. He summoned that ambassador and the ambassador was there mouthing an official party line. Pero sabi niya, I thought the Philippines was the friend of China. If there is a stronger word there, I do not know what is. It seems that what we agreed in China, your president did not go down to the lowest levels.
Parang gano'n. At least nalaman natin dito kay E.S. Bersamin na tumataasan pala minsan yung mint temper ni PBBM at saka okay lang niya makabayan. Ako okay lang talaga yan. Lalong-lalo na kapag hindi na ma-handle yung issues. Like for example, dyan sa WPS, sa issue dyan dun sa China, at saka dun sa mga smugglers, at saka sa hoarders. So for me, okay lang po na talaga na magalit si PBBM makabayan. Kasi nga kapag di ba, lagi kong sinasabi dito, kapag yung tao po na tahimik, kapag magalit yan, delikado talaga makabayan. So dito, nalaman natin ang karakter ni PBBM. Ako, agree na agree talaga ako. Kasi nga, di ba, marami pong nagsasabi dito na gusto nila, nagagayahin daw ang estilo ni FPRD, gusto nila si PBBM ay magalit mga kabayan. Pero alam nyo, lagi kong sinasabi dito na makaiba po ang leadership style ni PBBM at saka ni FPRD. Puro naman sila epektibo mga kabayan. So, makaiba lang po lang estilo kung paano nila i-handle po yung issue. Di ba? So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Uusapan na natin mga kabayan itong paninira po na inilabas ni Gagong Lipunan na kung saan ikinabit na niyan po dito sa isang issue si Efelisa. May nag-forward sa ating mga kabayan, sabi dito sa post po sa community ni Bagong Lipunan, dahil napatahimik na ang mainstream media at takot ma-persified, ang target naman ngayon ay mga kabataang vlogger sa halagang 8,000 pesos para mambudol at pabanguhin ang BBM administration. Si Lisa Marcos ba ang nagbabayad? Si Sara Duterte ba ang next target para makinabang si Martin Romualdez? Gugong talaga makaabayan. At saka kinonfirm ko ito sa kanyang vlog. Totoo talaga. Sabi dito sa kanyang vlog, kanina lang ito makaabayan. Sabi niya, Diyos ko, Lisa Marcos, tinuturuan, mambudol ang kabataan. Tingnan nyo kung gaano kabaho ng ugali ito mga kabayan. Hindi naman kasi yan totoo. Alam nyo, yung issue na yan ay tungkol ho yan kay Maggie Wilson. I think alam na ho natin, talagang trending na trending ngayon si Maggie Wilson mga kabayan. Kasi ang issue na yan, meron kasing mga hinire po ng mga TikTokers, mga content creators na kung saan binayaran sila dito na tag 8,000 at saka marami sila mga kabayan para lang po dito siraan po si Maggie Wilson at ang kanyang kumpanya na Akasa Manila mga kabayan. Ngayon, alam nyo, bakit niya sinabi dito na si Efelisa daw nagbabayad? Samantalang alam na ho natin, alam na po ng karamihan kung sino dito ang nagbayad po ng mga TikTokers para siraan po si Maggie Wilson. Ngayon, sasampalin natin ng ebidensya itong si Bagoong Lipunan mga kabayan kasi nga sumusobra ng gunggong nito. Sabi ito sa balita ng Bilyonaryo, Maggie Wilson accuses Victor Consonjes partner of orchestrating smear campaign. Just stop, be happy. At dito nalaman po ni Maggie Wilson makabayan kung sino to yung pakana at sino nagbayad po ng mga TikTokers para siya po ay siraan. Sabi ito sa balita ng PEP.ph, nakatanggap umano ng talent fee na nagkakahalagang 8,000 ang mga content creator na pumayag gumawa ng video content sa TikTok para siraan si Maggie Wilson at ang kumpanya nitong Akasa Manila. Maggie Wilson links Rachel Carrasco to smear campaign against her. Yan po ang kinakasama ngayon ng kanyang ex-husband, si Rachel Carrasco mga kabayan. So siya po ang nagbayad dito ng mga TikTokers para siya po ay siraan. Alam nyo na kahiya po itong mga TikTokers. Hindi sila basta-basta ng mga TikTokers mga kabayan kasi nga sikat-sikat sila doon. At alam nyo po, nung nag-hire itong si Rachel Carrasco ng mga TikTokers, ang qualifications ay dapat million po yung mga followers mga kabayan. Tingnan nyo mga TikTokers na kahiya, millions yung mga followers, nagbabayad lang ng 8,000 para manira po na isang personalidad at hindi po totoo yung nangyari mga kabayan kasi nga ayon dito sa mga TikTokers na to at meron sila ditong script na itong kumpanya po ni Maggie Wilson na Akasa Manila ay nang scam daw mga kabayan, which is ayon po kay Maggie Wilson hindi daw yan totoo at isa-isa sila ditong kinontak po ni Maggie Wilson mga kabayan. Kaya nga nakita natin dito sa TikTok at saka naglipaan pa dito doon pati doon sa Facebook na maraming nag-public apology kasi nga marami po mga TikTokers ang binayaran mga kabayan. At para maintindihan po natin lahat, meron ko ipapakita sa inyo na isang vlogger na kung saan mapakita niya dito yung mga videos kung paano ginawa nila o paano nila siraan po si Maggie Wilson at ang paghingi nila dito ng public apology mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Umuulan ngayon ng public apology sa TikTok mga pre dahil sa mga influencers na nagbabayad ng 8,000 piso mga pre para siraan ng isang tao na hindi nila kilala. At
At hindi to basta chismis lang kaya pag-uusapan natin to mga pre, no? Kasi matagal ng alegasyon sa internet na mayroong serbisyo kung saan pwede mong bayaran ng isang organisasyon para puriin ng isang tao na hindi naman kapuri-puri o kaya naman siraan ng isang tao na hindi naman kasira-sira. Matagal naman na tayo may idea na posibleng ang nag-e-exist yung mga ganitong klaseng serbisyo, no? Pero ngayon lang nagkaroon ng matinding pruweba mga pre. Nagkaroon tayo ng malupit na pruweba sa mga ganitong galawan dahil sa dating beauty queen na si Maggie Wilson mga pre. At panoorin natin yung ilan sa mga introduction ng ilan sa mga kumagat sa 8,000 para siraan si Maggie Wilson mga pre. Mga be, habang nag-i-scroll ako sa Instagram kanina, Alam nyo ba guys, habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung story ni Maggie Wilson. alam nyo ba guys, na habang nag-i-scroll ako sa Instagram, Nag-i-scroll ako sa IG ko, nakita ko yung Habang nag-scroll ako dito sa TikTok mga kaulam, may nakita akong na-scam. Ang sakit ng ulo ko. alam nyo ba guys, na habang nag-i-scroll ako sa Instagram, is nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Alam nyo ba guys, habang nag-i-scroll ako sa Instagram, is nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Habang nag-i-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Habang nag-i-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung My Day ni Ma'am Wilson. Ito ni Maggie Wilson. Bali yun yung introduction, no? Hindi na ako makahanap ng full video dahil sabay-sabay na dinelete ng mga taong to yung videos nila ng paninira kay Maggie Wilson. At ang sumunod yung mga public apologies naman ng mga taong to. Na in-upload ng mga content creators tungkol kay Maggie Wilson. Yes po, scripted po talaga siya. And meron po kaming iisang script. And isa ako sa mga nag-upload nun. Hindi ko agad na-realize na mali talaga siya. And honestly, wala talaga akong alam sa issue na yan. Hindi ko kilala kung sino yung mga na-scam, kung scammer ba talaga sila. And to Maggie Wilson, I'm so sorry. And to sa company nila na Akasa Manila. And oo, isa ako sa mga naunang gumawa ng video. And hindi ko in-expect na gagayahin nila lahat yun, pati yung expression ko. Hi guys, this is Suyo Queen. Ang gusto ko lang mag-public apology po sa ginawa ko pong video about sa issue ng Akasa Manila without knowing po sa mangyayari. Hi guys, this is RG Roquero. And alam ko naman na alam niyo na yung about sa issue ni Miss Maggie Wilson and Kim Kunur. And I am the one who promoted the video na they are scammer daw. Alam mo nakakatawa dito, kaya sila nabuo kasi content creator ang tawag sa kanila pero hindi man lang nila nagawang maging creative sa content nila. Kumbaga, binigyan sila ng script, binigyan sila ng instruction na mag-adlib na lang pero hindi nila malagyan na sarili nilang personality o twist yung panggagago nila kay Maggie Wilson, no? Kaya dito ako nabubuisit sa usaping content creator, no? Ang daming content creator na hindi naman creative sa era natin ngayon. Kaya makakita ka ng mga tao na wala namang niche, diba? Walang personality, walang originality sa mga pinagagawa nila. Ang makikita mo lang sa kanila kung ano yung sikat ngayon. Kaya makikita mo pag sumisikat ang isang prank, robust prank, makakita ka ng mga tao na tumatalon agad dun sa trend na yun. Kung ano yung trending, papasukin nila kasi hindi naman nila passion mag-create. Ang passion nila mag-create ng content dahil sila ay content creator pero hindi sila mga creative na tao. Sad. Tapos, syempre, minsan gumagana yung ganung technique at nagkakaroon talaga ng followers ang mga tao tapos matatawag na silang influencers mga pre. Kasi yun naman ang influencer, diba? Meron kang significant amount ng mga taong nag-aabang ng next post mo at somehow pag pina-follow ka ng mga tao, sinusundan nila yung mga galaw mo, minsan pinapakinggan nila yung sinasabi mo, may impluwensya ka na sa kanila. Pero sa totoo lang, kasi napakaraming matatawag na influencer ngayon sa internet pero wala namang impluwensyang maayos, diba? Hindi malinaw kung ano impluwensya nila. Wala silang prinsipyo, wala silang pinaninindigan na kahit ano. Ang meron lang sila mga salitang ibinabato sa kanila na nagbabayad sa kanila. Influencer ba yung ganun? Ang lumalabas, nagmumukha lang kayong puppet ng mga taong nagbabayad sa inyo. Hindi naman ako mayaman na tao rin Isa rin akong tao na pag may brand na lumapit sa akin isa rin akong tao na pag may perang lumapit sa akin posible kong agatin yan. Pero as much as possible, titignan ko kung anong klaseng bagay ipopromote ko dahil hindi lang yan basta grab the money, promote tong bagay na to at wala yan sinasabi tungkol sa'yo. Yung mga bagay na pinopromote mo dito sa internet pinapakita nun kung saan naka-align yung prinsipyo mo sa buhay. Pero diba isipin nyo, meron ka 9.9 million followers pero at some point in your life nalaman ng mga tao na nanira ka ng isang tao sa halagang 8,000. Actually guys, hindi talaga 8K yung nakuha ko doon. Ang TF na na-receive ko is 7K. Ayun lang. Nakakadiri matawag na influencer ngayon sa Pilipinas, no? Lalo pat ang makakahanay mo mga ganitong uri ng tao. Sad. Ngayon, bagoong lipunan, sasabihin mo ngayon, si FL Lisa Marcos ba ang nababayad sa kanila?
Di ba? Napakasinungal mga kababayan. Kaya nga minsan ko naiinis ko dito sa kay Bagong Lipunan kasi nga naawa ko dito sa kanya mga viewers mga kababayan. Pinabakain niya, binibigyan ng information na mali-mali naman at saka misinformation at talagang fake news mga kababayan. Ako talaga naawa dito sa mga viewers. Sana naman dito sa mga viewers po ni Bagong Lipunan, magising naman po tayo. Huwag tayo, kung meron kayong alam tungkol sa issue na to ni Maggie Wilson, dapat sabihin nyo sa kanya na ito ang totoong nangyari. Kaloy Roy, ito ang totoong nangyari. Mali po ang sinabi mo. Dapat sana supalpalin nyo rin minsan. Huwag yung, okay, maganda yan. Talaga ganun si talagang ang pangit ng ugali dito ni Lisa Marcos. Ganun talaga. Nag-hire ito ng mga TikTokers. Totoo ang sinabi ni Kaloy Roy. Baka yun ang kanilang isipin mga kabayan. Kasi nga sila ay naging anti-Marcos dito. Pero okay lang po ang magiging critics. Sana totoo lang po ang ating ibinabalita. So dito, babansagan ko na dito itong si Kaloy Roy na isang basurang influencer rin po mga kabayan. Diba? So ang baho pa ng hininga, ang baho rin ng ugali mga kabayan. Totoo naman talaga yan mga lipores na hitad, mga walang kwenta talaga Siya nga pala mga kabayan, before tayo mag-jump sa ating next topic, syempre, isa naman natin po ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi na-skip natin mga commercials. At saka hi rin po sa mga ating silent viewers. Sana ating mga silent viewers mag-comment na rin po sa mga kabayan para makilala rin po natin. Okay? So hi to all the silent viewers. Isa rin natin ating mga channel members, sila sa Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Sis Queen, Fiz Calante, Russell Terowel, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Hi to Ma'am Elizabeth Managbanag, Helen Cabayaw, Jerel Tolen, by Rodolfo Ranada Rabor. Shout out rin po natin si Ryan from Virginia, USA. Shout out kay Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lely, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Ma'am Divina Dicuaten, Erickson Miguel and family in Hawaii. Hi to Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. Shoutout po natin si Jillian Quezon, Bonnie Glenn Lomaino from Townsville, QLD, Australia. Shoutout daw sa kanyang pamilya dyan sa Negros. Barkadahan, Forever FM, Maricruz Hernandez, Maiti Baisa, Lemuel Pasco, Aurora David, Marian Shuko. Hi to Emmy Sarino, Kaluyal Wanebeth, Kaluyal Lab Safar, Emily Ponsaranti Maho, and hi to Mary Umura and Brian Baltasar. Mga kabayan, insert ko rin po dito sa balita na kung saan marami kasi ditong DDS na medyo nagalit rin po ito sa Marcos administration mga kabayan. Kasi nga, I think nabalitaan rin po natin na marami pong mga bata-bata po ni FPRD ang kanyang in-appoint noon na winalist na ngayon ng palasyo mga kabayan. Yes, winalist po. Ayon dito sa balita na Malacanang, winalis mga bata ni Digong. Yung mga medyo, kasi nga nakasense na dito si PBBM na meron pong mga nakapalibot sa kanya makabayan na merong personal agenda, merong pansariling interest po na kung saan alam naman po natin kung saan po dito ang kanyang loyalty kasi nga siya po ang nag-appoint makabayan pero medyo sumusobra kasi. Alam po natin yung ibang mga Duterte ay mga pro-China sila at ayaw na dito sumunod sa mandato ni PBBM makabayan. Ngayon, isa rin po sa mga narinig ni Sir Ivan kung bakit sila pinagtatanggal makabayan dahil daw isa rin po sila ito nagli-leak ng mga datas, mga confidential po ng mga informations, meron silang taong pinagsabihan, meron silang binigyan po ng informations at bakit rin po ang iba nakaabot po sa ibang mga vloggers makabayan. Bakit nakaabot doon? Like for example, doon kay Atty. Trixie na mga balita, doon kay Hitad, sa ibang mga anti-Marcos mga mga vloggers, bakit nakakaabot sa kanila yung mga balita na mga supposed to be yung Malacanang na po ang nakala makabayan, confidential nga. Merong data leak na nangyayari. Kaya unti-unti sila ditong pinagtatanggal kasi nga siyempre yung mga bulok po na mga prutas makabayan, kapag hinahayaan natin dyan, yung bulok na prutas, kakalat rin po yung bulok makabayan. Pero take note po sa mga DDS, hindi lahat ng mga DDS po or mga in-appoint po ni FPRD ang tinanggal lahat mga kabayan. Pili lang po. So ayon dito sa balita,
kasama pa umano sa mga sinipa sa kanilang mga pwesto sina Assistant Executive Secretary Margarita Yu, si Executive Assistant John Richie Gagayon, Presidential Complaint Center PMC, si Director James Mabilin, ang Malacanang Records Office Director, the fourth Zini Ferolieno, saka si Ina, Director, at marami pang iba mga kabayan. So yan po ay ayon sa source ng online news na Politico, 8 mataas na opisyal ng gobyerno ang kasama sa mga pinatalsik sa kanilang mga pwesto. So I think okay lang po yan. Kasi nga si BBM kapag mag-decide niya mga kabayan, meron ho siyang mga ebidensya. Hindi naman kasi siya dito basta-basta po nagtatanggal ng mga tao kung walang ginagawa po na hindi maganda at nakasira po sa Marcos administration. Mag-decide ho yan, hindi lang po si BBM, kundi grupo yan lahat mga kabayan. So nakita siguro nila, itong mga tao na to nandito sa listahan ay merong hindi maganda na ginawa at makasira ho ito sa Marcos administration mga kabayan. So okay na. So for me, at least tinanggal niya dito yung mga basura. Basura ang tawag dyan eh. Talagang siniparate niya dito yung mga bulok at hindi bulok mga kabayan. So okay yan. Good job po kay PBM. Okay, so ito na mga kabayan. Pag-usapan natin yung nangyari doon sa Sorsogon, yung balwarte ni Chis Escudero kasi merong nangyari. Napuno, siguro, nainis itong si Governor mga kabayan, penalize niya itong bandang kamikase. Hindi na po nakapag-perform. Pero bayad sila mga kabayan. Ayon po yan sa balita po ng Brigada News FM. Ayon sa ilan, biniro umano ng banda ang gobernador na para itong driver dahil sa palagi nitong suot na puting t-shirt. Ayaw din umanong magkaroon ng photo ops ng banda sa 16,000 Blue Roses at ayaw din umanong gumamit ng pampublikong CR. Dahil dito, pinauwi na umano ito ng gobernador at hindi na pinayagang makapag-perform. At para maintindihan pa natin lahat mga kabayan, papakita ko sa inyo yung video. So, for more details, let's watch this. Kasi bago mag-perform sila, dapat ayan. Pero, pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yung sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-Sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat Sorsogon, pero wag ganon. Wag ganon na tayo bastusin. Okay? Okay? Nagkakaisa tayo! Nagkakaisa tayo! Si Vice Ganda, pasasayahin kayo. At dadalhin ko rito si Sara Geronimo. Okay? Dahil ka ng suicide bomber. Ha? Inuulit ko, humihingi ako ng paumanhin. Hindi tayo pwede bastusin ang mga taga-Sorsogon. Pwede? Alam ko, gusto nyo marinig, pero sa YouTube na lang kaya. Balik natin, Imago. Sayang no itong Kimikase. Alam nyo, bayad naman sila. Bakit ayaw nang pumayag na makipag-photo ops doon sa 16,000 Blue Roses mga kabayan? Napakasimple lang yan kasi sabi daw ng taga ng Kamikase ay hindi daw kasama sa kanilang kontrata mga kabayan. Medyo dapat marunong sila ito makisama mga kabayan. At saka biniro pa nila yung gobernador na para daw driver kasi nga laging nagsusuot ng white t-shirt mga kabayan. Hindi naman kasi maganda yan na biro. Alam nyo, gobernador yan Alam nyo naman. At saka anyways, bayad naman sila, sana magpakumbaba lang po minsan. At saka be humble. Alam nyo mga kabayan, nakilala ko na rin po sila kasi nga 3 times ko silang nakasama sa isang event mga kabayan. Doon kasi sa amin sa Leyte, sumasama ako doon sa mga sound system for almost 10 years. 10 years akong sumasama mga kabayan. At saka kung merong event po na malakihan like concerts, yung sound system po na sinasamahan ko, yung pong sound system na yun, ang kinukuha po ng isang organizers. At meron kasing event itong Kamikase at kasama niya yung QC mga kabayan for 1 week. I think sa 1 week, 3 nights successive ba yun na event nila. Pero interval mga kabayan, iba't ibang lugar sa Leyte. So doon nga, kung saan po yung banda, nandun rin po kami. So merong instances na isang gabi or 3 gabi ba yun, nakasama ko si Jay Contreras at talagang nakatagay-tagay mga kabayan. Doon ko sila nakilala. Kasama po ni Jay Contreras ang alam banda. Siyempre sila si Puto, sila si LJ, sila si Hinyo,
mga, okay naman sa Makabayan, medyo mabait naman sila, pero siyempre hindi natin alam, may biro naman kasi itong mga banda na to, at lahat naman po ng banda ng mga artista, mahilig po yung magbiro, pero siguro hindi nasakyan po ni Gobernador. Pero sana man lang yung biro ay kontrol na po natin min sa Makabayan, di ba? So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, i-settle mo natin si Maria Mindasiplon, Licinio Onabia, Haito Dina Cabangon, Elena Camara Lopez, Belinda David, Billy Godlim, Nina Hermoso, Guaido, at nandyan po si Oscar Balangket, Falcom Gregorio, Rose Guevara, and hi to Ferdinand Huab, Florida Greenfield, Nonoy Floren Hills, Maria Cristina Fernandez, Angelita Holsinger, and Clara Kabudlay, and Spectator. Mga kababayan, ipapakita ko rin po sa inyo yung portion po sa hearing ng SBSI, yung Socorro Bayanihan Services, na kung saan, alam nyo ba, si Senyor Aguila ay meron ng power, mga kababayan. At saka dito rin po sa portion na to ng hearing ay itinanong dito kung ilan po yung nawala na mga kamag-anak. Kasi nga lumabas dito sa sa investigation, mga kababayan, marami daw hinahanap po na kamag-anak ang nawala doon na missing in action. So saan ba daw yun binilagay, mga kababayan, o saan ba yun inilibing? So for more details, let's watch this. During our meeting, he shouted, "Let the bird kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Totoo yan. Kumanta yung, paano? May boses po ng ibon na biglang tumunog. There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Sabi niya, tingog langgam kiahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senyor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became die-hard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, magsabi niya. Kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, sige, Mr. Galanida, sa record po ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Isang dating DepEd teacher na sumali para maging miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI, may ibinunyag tungkol kay Jerence Kilario o Senior Aguila. Ayon sa kanya, may kakayan daw na pigilan ng ulan at magpakanta ng ibon, ang leader ng kanilang kulto na si Senior Aguila. Ito ang naging pahayag ni Regine Guma sa pagdinig ng Senado sa aktibidad ng umano'y kulto. Inalala ni Regine Guma kung paano sumigaw si Senior Aguila at sinabing, "Let the bird sing," at biglang kumantang ibon. Sinabi rin niya na may pagkakataon din umano na malakas ang ulan at isinigaw lamang ni Senior Aguila na "Let the rain stop" at huminto ang ulan. Maliban dito, kaya ring mag-iba-iba ng boses di umano si Senior Aguila. Ang cousin ko, nagkasakit siya at dinala sa ospital. Biglang dumating din si Jerence Kilario. Pagdating niya sa ospital ay pabago-bago ang boses niya. Pahayag ni Regine Guma. Dagdag pa niya, kaya ring magboses matandang babae at lalaki si Senior Aguila. Dahil sa mga nasaksihang mga kapangyarihan ni Senior Aguila, kaya daw sumapi si Regine Guma sa grupo. Noon yon, noong sobrang diehard ako, kaya nga tumigil po ako sa pagtuturo, sabi niya. Napaniwala din umano siya ng mga pangako ni Senior Aguila. Pinangakuan po kami ng langit. Kapag po kami ay makasunod sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. Ang hindi sumunod sa kapihan ay mapupunta sa impyerno. Ani Regine Guma. Iniimbestigahan ng Senado ang Surigao del Norte Base Organization dahil sa mga reklamong qualified trafficking, kidnapping at serious illegal detention laban kay Senior Aguila at sa 12 pang tauhan nito. Si Jerence Kilario aka Senior Aguila, 22 anyos, ay ang tinuturing na buhay na Diyos ng Socorro Bayanihan Services Incorporated.
Matatandaang ipinasight in contempt ng Senado si J. Renz Kilario o Senior Aguila at iba pang matataas na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte na sina Mamerto Galanida, Janeth Ahok at Karen Sanico dahil sa di umano'y panggagahasa, pang-aabuso, pagsisinungaling at patuloy na pagtanggi na may nagaganap na sapilitang pagpapakasal ng mga minor de edad sa grupo. Ating panoorin ang buong video. He was able, referring to Haring Aguila. Yes po, sir. He was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po, sir. Anong different person? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si J. Renz Kilario. Oh. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jerez? Kaya mong magbusis babae, busis katsila, sample? Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Ito yan. Kumanta yung, paano? May boses po ng ibon na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon? May ibon talaga dumating na kumakanta? Sabi niya, tingog langgam kiahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senyor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, magsabi niya? Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging diehard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, go ahead. Salamat kay Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yun? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up yung mga akusasyong iniimbestiga. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod dun sa kapihan ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama? Dahil po sa mga insidenteng binasa ni Chair sa affidavit nyo? Opo, ma'am. I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay parang maiiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of bayanihan or before you resided in kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Senator Risa, yes, Mr. Chair. About the hair, ha?
let this be clear to everyone that wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpasuklayin mo yan o hindi, wala kami pakialam because that's your constitutional right. Kung anong gusto mong buhok. Sa amin lang dito, sinasayat lang yan ni si Teresa dahil nga ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee's terming your group as a cult. Diba? Kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako, forgive me if I offend you. Pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Huwag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo o pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero, gano'n pa man, regardless, huwag na rin isipin ang atin lang talaga, ang amin dito siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalo-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto. Pero, base sa aming pananaw, siguro, respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa, by definition, na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa gano'n, sir. Paano kasi ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala? Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero, maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ni Santo Niño. Ako, sir, di ko mutuo og Diyos kay ngano usaray akong Diyos si Jesucristo. Answer just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili. O di kung ito nga, because nga siya si Mesiya, dili. Ka muna, go ahead, Sir Teresa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you. Kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, sige, Mr. Galanida, sa record po ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa sementeryo? Hindi ko kung ilan sila. Kayo naman kasi po... bago lang yun po ang nung una starting until I think only 2023 pero before that pupunta naman doon naman ilibing sa Barangay Siring na sementeryo. Kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Ilan po nakalibing sa sementeryo? Pwede po Bisaya. Pwede. Kung tinuod pa nga, ngayon kung ako Diyos, dili na ako maabot sa punto nga ni ma'am. 23 years old pa man ko. Dili. 23? 22 mo, 23 pa karoon ko February. Opo. Sorry po. Okay. Pakiulit nga yung sinabi mo, kaya i-translate ko na Tagalog para maintindihan ng lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako'y Diyos, dito na ako maabot sa punto nga may ani ko, na 23 years old pa man ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Hindi, sir. At Mr. Chair, umabot si Jesucristo ng 33. May isang dekada pa kayo.
Anyway, Mr. Chair, Yes. kung maaari, Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon bukas or kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. So yan po ang ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Mga kababayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, as the day of this new month comes to an end, I take a moment to thank you for all the blessings you have given me. Thank you for the gift of life for my family and loved ones. As I prepare to rest for the night, I ask that you watch over me and protect me from harm. Grant me a peaceful and restful sleep so that I may wake up tomorrow energized and ready to face the challenges of the day. Please forgive me for any mistakes or shortcomings that I have had today and make a vessel of your presence. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal.